Kwentong Pasko po tayo ngayon dahil December and ilang Sunday tayo ngayon. Tayo po ay merong 5 Sundays. So we will try to complete the story of Christmas sa loob ng buong Disyembre ngayon. So punta po tayo sa Christmas Story Part 1. Ang Christmas Story Part 1 po natin ay magsisimula, siyempre, sa bida, sa sentro ng celebration ng Pasko. Again, ang celebration ng Pasko po ay patungkol kay Hesukristo. Okay? Hindi po kay Santa Claus. Baka nagkakalimutan na naman tayo. Hindi po si Santa Claus ang bida, hindi po regalo si Jesus. So, sisimulan natin si Jesus from the eternity past before the world began. Sino si Jesus? Asan siya nagmula? Ngayon, kung tatanungin nyo, yung exact origin ni Jesus, hindi ko po yun masasagot. Pero ang Bible, merong mga hints, may mga sinasabi ang Bible kung asan siya, sino siya. Pero yung exactly, sabihin nyo sa akin, saan siya nagmula? Saang planeta? Saang constellation? Saang galaxy? Hindi po natin yung masasagot. Pero the Bible will speak kung ano yung nakasulat dito. So, sino si Jesus? Saan siya galing? Saan siya nagmula? Bago pa nagkaroon ng earth, bago pa nagkaroon ng mundong ito na ginagalawan natin, bago nagkaroon ng Genesis creation. Before Genesis creation, asan si Jesus? Okay? So, let's begin with John 1. John 1:1. Itong mga aaralin nating mga verses, medyo dadaanan nito yung mga theology ng iba't ibang religion about God. Dahil iba-iba ang paniniwala. Last Sunday, dinaanan natin yung tool of Satan na religion. Ang pinaka-effective na tool of Satan is religion. Dahil nga, pag nag-apply ka sa trabaho, resume mo, application mo, nakalagay doon sa questionnaire, religion. Para bang hindi ka pwedeng mabuhay sa mundong ito na wala kang religion. Na para bang pag wala kang religion, atheist ka. So inaral natin noong nakaraan, meron tayong tinatawag na polytheism. Yung polytheism, pagsamba sa maraming Diyos-Diyosan. Okay, yan yung pananampalataya ng mga Babylonians, ng mga Assyrian, ng mga Egyptian, Greeks, Indians, 333 million gods and goddesses sa India and still growing every day. Okay? And then meron tayong pantheism na everything is God. Pati yung mga nakapaligid sa iyo, part ng God yan. Merong animism na yung bato, pwedeng tirhan ng spirito ng lolo mo at pwede mo kausapin yan. Pwede ka niyang magdasal. And then, merong monotheism, doon tayo nabibilang. We believe in one God. So in the history of the world, religion, there is only 2 faith na naniniwala sa isang Diyos. Muslim at tayo. So they believe in one God pero hindi Jesus. Si Allah. Okay? Then we believe in one God in 3 person. 3 persona. May Diyos Ama, may Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, pero ang sabi ng Biblia, isa lang yan. Isang Diyos lang yan. Parang ikaw, kunyari, tatay ka, sa anak mo, tatay ka. Sa asawa mo, asawa ka. Sa mga kaibigan mo, kaibigan ka. 3 ka? 3 ka o isa ka lang? Isa ka lang. Di ba? So, ganun ang Diyos na pinaniniwalaan natin. 3 person. One God in 3 person. Meron ding doktrina tayo na inaral ng nakaraan, i-review ko lang kayo ng konti, na syncretism. Ito yung final. Final na pandaraya at panloloko ng demonyo sa huling panahon. Ang syncretism, yung paniniwala mo sa Diyos mo, Buddha, Allah, Kalki, Krishna, kung sino man. Your God and my God are the same God. Iba lang ang pangalan, iba lang ang tawag. Kaya pag nagsama-sama kayo, kahit sino pang God ang tawagin nyo, siya rin yun. Iisa lang na God yun. All religion leads to God. Yan ang pinaka-demonic na turo.
Pagditaw ng Antichrist, lahat ng paniniwalang relihiyon, pag-iisahin niya. At nangyayari na to Nangyayari na to sa New York. Meron tinatawag na World Council of All Religion. Nagmi-meeting yung mga leader ng mga religions, bishop, kasama si Pope, na nag-ikot dito sa Singapore, sa Asia, sa Indonesia. At ang turo niya, by the way, hindi siya nagsimula nito. Si Pope John Paul II pag ginagawa na to. Pinagkakaisa niya yung mga pati protestante, pati Muslim. Naiisa lang tayo. Isang Diyos lang naman talaga eh. Maririnig mo yan pati sa mga tambay. Isa lang naman ang Diyos eh. Yung pinaniniwalaan mo at paniniwalaan ko, isa lang yan. Walang kaibahan. So wala tayong dapat pagawayan. That is the greatest lie of the devil. Na yung Diyos niya, Diyos mo, Diyos niya, pineapple juice, tsaka apple juice nga, hindi magkaparehas yan eh. Diyos pa nating totoo. There is only one God and the name of that God is Jesus. There is no other name given among men that they will be saved. Only the name of Jesus, Acts 4:12. There is one way to heaven, and that is Jesus, John 14:6. So hindi pwede na pare-parehas. Pag dumating na yung panahon ni Antichrist, lahat ng religion magkakaisa. Hindi tayo dapat sumama. Kasi ngayon pa lang, piniprepare na nila. Kaya huwag kang sumama. Sabi mo, huwag kang sumama. Hindi tayo pwedeng sumama. Mapupunta tayo sa impyerno. Eh, anong mangyayari pag tayo sumama? Hindi tayo sumama sa kanila. Wala lang naman. Papatayin lang naman tayo. Yun lang naman. Pugot ulo lang naman. Di tapos, heaven tayo. Di ba? Pinanood uli ko yung isang movie na 13 hours. Yung nakapanood nun. Yung sa Benghazi. Yung embassy ng mga kano na hindi natuto. Nilusob sa Iran, muntik na silang maubos sa Argo na movie. Ito na naman sila sa Libya, ganun ulit. So yung mga personnel nila doon, mga ex-marine, CIA, at saka Navy SEAL, mga matitindi. Ang dami nilang kalaban. True story to. 2 lang namatay sa kanila. Pero, ang lagi nilang sinasabi doon sa movie, I want to go home to my kids, to my family. Tapos nakauwi sila, dugo-duguan, yung isa halos putol yung kamay, daming tama. Naisip ko lang, nangungusap lang si Lord sa akin pag nanonood ng gano'n. Pagdating ng rapture, ang church, gano'n itsura. Ira-rapture, dugo-duguan, sugat-sugatan. Pag uwi natin sa heaven, sa home natin, yun ang itsura ng church, ng bawat Christian. Kasi lalaban tayo kay Antichrist. The final battle, the final blow. Dugo-duguan talaga. Yun talaga exactly sabi ko. Yan ang itsura ng church. Hindi mga pogi, hindi mga gwapo. Duguan, galing sa laban. Bago makauwi sa home natin sa heaven, duguan, luhaan. Pero panalo. Panalo. Imagine mo, 2 lang namatay sa kanila, dami nilang kalaban. Yung 12 Strong, panood niyo yan? Mahilig ba kayo manood ng movie? O panay K-pops ang pinapanood niyo? At saka yung mga walang kwentang vlog. Huwag kayo magsayo ng oras niyo ha? Sa mga walang kwentang vlog. Yung mga kumakain ng hollow blocks. Nonsense. Waste of time. So, ito yon. Then, let's go back to John 1:1. In the beginning was the Word. Sa simula pa, nandun ang salita. And the Word was with God. At yung salita, kasama ng Diyos. And the Word was God. At yung salitang yon, Diyos yun. Malaking problema dito ng Jehovah at ng Iglesia. Binabaluktot nila tong mga verses na to para patunayan na si Kristo'y tao lang. Okay? So this is semi-doctrinal. Kaya makinig kayong maigi. Dahil kung kayo galing sa mga pananampalatayang ito, o kung may kakilala kayo, you need to know this. So, sa simula, salita. Ang salita kasama ng Diyos. Pero ang salita, Diyos. Nakakahilo to So, kasama siya ng Diyos, pero Diyos siya. So, ilan na sila? Ilan? 2. Akala ko ba isa lang? Okay? He was in the beginning with God. Kasama siya ng Diyos sa simula. All things were made by, through Him. Sa simula,
Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay na nalikha dahil sa Kanya at sa pamamagitan niya. And without Him was not anything made that was made. So itong salita na to, hindi binanggit na si Jesus to sa John 1:1 to 3. Pero creator siya, lumikha siya. Parang doon sa Quran. Kasi bilang missionary, bilang nag-aaral sa seminary sa India, required kaming magbasa ng lahat ng philosophy ng Asians. Pati Quran, pati Mormons, Book of Mormons, binabasa namin. Binabasa ko, pati Quran. Mismo sa Quran, nakalagay doon sa Book of Imran, chapter 5, na itong Jesus na tinatawag nilang propeta at tao lang, lumikha ng ibon. Gumawa ng ibon. So kung ikaw kaya mong gumawa ng ibon, anong tawag sa'yo? Magikero o creator? Ha? Creator. Kasi tunay na ibon eh. Kung magic yan, may ibon na dati dyan. Na-trick mo lang yung tao. Hindi eh. Ang sabi ng Quran, si Jesus mismo gumawa ng ibon. Nag-create. So, anong tawag sa kanya? Creator. May tao bang nag-create ng hayop, ng ibon? Wala. So, from their own confession, sa Biblia nila, si Jesus, God. Ayaw man nilang tanggapin kasi ang creator, God lang. Hello? Diyan ba kayo? Eto, sabi ng John 1:3, si Jesus creator. Lumikha ng lahat ng bagay. Then, let's go back to Genesis 1:3, 6, 9, 11. Nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa at lahat ng mga hayop dito, and God said, let there be light. And God said, let there be firmament, heaven. And God said, let there be fish in the ocean. And God said, magkaroon ng mga hayop sa lupa. And God said, magkaroon ng mga ibon sa himpapawid. And God said, yung word na God said, sinabi ng Diyos, anong tawag doon? God said. The word of God, sinalita ng Diyos. Kaya kung tatanungin nyo, asan si Jesus sa creation? God said. Siya yun. Nahilo kayo? Sige, alugin nyo lang utak nyo konti. The word God said is the word of God. Si Jesus yung and God said. This is the mystery of Trinity. In the Old Testament, sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. And verse 2, and the Spirit of the Lord move. So yung Holy Spirit na doon. Si God the Father nasa verse 1, the Holy Spirit nasa verse 2, si Jesus nasa verse 3. God said. Nandun ang Trinity. Maliwanag po. Na nag-aaral kami sa seminary sa India, maraming professor doon na loko-loko eh. Iba-iba yung tinuturo. Kasi mixture ng Hinduism, yung kanilang theology. So sabi niya, in the beginning was God's. In the beginning, God's, plural. Hindi singular, politism, kasi ganun ang paniniwala ng India. Kasi daw, yung word na ginamit sa Genesis 1:1 ay Elohim. Alam niyo Elohim? Ito yung meaning niyan, creator God. Kaya lang yung word na Elohim ay plural sa Hebrew. Samantalang yung singular na Elohim ay Eloah. Okay? Inaral din po namin ang Hebrew at Greek. So yung Elohim ay plural. Kaya sabi niya, tingnan mo, in the beginning, polytheism, hindi monotheism, kasi Elohim. Ang hindi niya naintindihan, the word Elohim referring to the Trinity. One God in three person. So, Genesis 1, the Word of God is Jesus. Revelation 19:13 to prove. Sa Bible, kung merong dalawang saksi o tatlo, kailangan patunay yon para yung isang bagay o turo ay tama o totoo. So Revelation 19:13, He is clothed in a robe deep in the blood. Patungkol to kay Jesus. And the name by which is called is the Word of God. Ito yung pagkatapos ng rapture, babalik si Jesus dito sa lupa, makikipagdigma sa mga army na lulusob sa Israel, buong mundo lulusobin ng Israel. And then, nakasulat sa kanyang damit. Sabi dito, Lord of Lords, King of Kings. Pero ang tawag sa kanya is ang salita ng Diyos. Okay? Isulat niyo yung mga verses na yan. The name by which he is called
the Word of God. In the beginning was the Word. In Genesis, God said, the Word of God siya. Then, John 1:1-3, si Jesus ang tinutukoy na word dito. Bakit natin nasabing siya? Wala namang binanggit sa Bible. John 1:14. And the Word became flesh. Ang salita ay naging tao. So ano siya dati? Ang sabi ng Iglesia ni Cristo, si Jesus daw ay Lord pero hindi God. Okay, so ang tanong namin sa kanila, so hindi siya God, tao siya? Hindi raw tao. Pero turo nila tao Pag medyo alam nila yung kausap nila may alam, medyo hindi sila makasagot ng tama eh. Pag tinanong ko, so tao siya? Hindi rin sila makasagot. So kung hindi siya tao, hindi sa Diyos, ano siya? Alien? Alien? Alien ba? So ano siya? Di ba? So kalahati Diyos, kalahati tao? Ano ba talaga? Pero ang turo nila, tao lang. Ngayon, saan ka nakita ng tao na lumilikha ng lahat ng bagay sa buong mundo, sanlibutan, sa universe? Maliwanag sa verse 1 and 3 ng John 1:1, si Jesus, God, binanggit. Salita ay Diyos at lumikha ng lahat ng bagay. So creator siya, God siya, hindi siya human lang. Hindi siya tao. And then, sabi ng verse 14, John 1:14, the Word became flesh. Itong salita na Diyos ay naging tao. So kung naging tao, hindi siya tao dati. Hello? Naging tao nga eh. Kunyari ikaw, naging unggoy. Ano ka ba dati? One-celled animals? Ganon. Hindi ka unggoy dati. So kung naging tao si Jesus, hindi siya dating tao. Common sense. Ito ang kulang ngayon sa mundo. Magmula sa relihiyon at politika, kulang ng common sense ang marami. Kulang na kulang. The Word became flesh and dwelt. Tumira ang kasama natin. Nakita natin yung kanyang kaluwalhatian, the glory of the only Son of the Father, full of grace and truth. So sino si Jesus in the eternity past? Diyos. Salita ng Diyos. Okay? Lumikha ng lahat ng bagay. Colossians 1:15-19. He, referring to Jesus again, He is the image of the invisible God. Si Jesus daw ay imahe ng Diyos na hindi nakikita. Siya yung representasyon ng Diyos na hindi nakikita. So therefore, Jesus is the visible God. Siya yung image ng invisible God. God is Spirit. John 4:23-24. Ang Diyos ay Espiritu, walang anyo, walang laman, hindi mo makikita kung sino ang kamukha niya, ano itsura niya. God is Spirit. So, kung ang Diyos na Espiritu hindi mo makita, paano tayo magkakaroon ng connection? Kaya si Jesus, naging visible, nagkaroon ng butot laman, naging tao, siya yung visible God. Image siya ng invisible God. Ngayon, edi dalawa ng God. Kahit pa tatlo, kahit lima eh. Kaya ni Jesus maging lima eh. Pero iisa lang siya. Alam niyo yung ventriloquist? Nagsasalita siya rito, pero napapasa niya dito. Yung boses niya, lalo na yung magagaling, di mo halata na siya rin yun. Ang Diyos makapangyarihan. Kaya niyang nandun sa lahat ng dako, kaya niya. Kaya niya maging 5 persona, kaya lang pinili niya lang na 3. Ang isang Diyos. Kaya wag tayong magtaka, paano yun naging 2? Imposible. Walang imposible sa Diyos. At yung Trinity, pag naintindihan natin, tapos yung problema. Ang Iglesia kasi, at ang mga religion na nandirito sa daigdig natin, lalo sa Pilipinas, pati Jehovah, hindi naniniwala sa Trinity yan. Kaya lito sila, bakit 2 Diyos? May visible, may invisible. May Word of God, kasama ng Word of God, God din. Kasi, hindi sila naniniwala sa isang Diyos na 3 persona. Tatay ka, asawa ka, kaibigan ka, pero iisa ka lang. Na gumagamit kayo ng 3-in-1 coffee?
Ha? Bakit 3-in-1 ang tawag sa kanya? May cream, may creamer, may coffee, may sugar. 3. Bakit 1? Ha? Pinaghalo-halo eh. O sige nga, bibigyan ko kayo ng, ano ba, 10,000. Paghiwalayin nyo yung 3-in-1 sa loob ng isang linggo. Sige, isang linggo ha, bigyan ko kayo 10,000. No joke. Kailangan walang nakahalong cream sa coffee at walang nakahalong sugar sa cream. Kaya nyo? 1 week naman eh. Paghiwalayin nyo yung 3. Kaya? 10,000. Sugal na yata to. Hindi, award. Sige, may papatol ba? 1 week. Paano mo paghihiwalayin yung 3? Alam mo 3 yun, pero iisa lang yan. Ganon din ang liwanag. 3 ang component niyan. Ang tubig. Diba? Liquid. Tubig. Solid. Yung tubig naging solid, ano? Yellow. And then, yung yellow, pinakuluan mo, naging gas. Solid, liquid, gas. Tubig lang yan, iisa lang yan. Pero 3 ang kanyang manifestasyon. Pag naintindihan mo to, simple lang, wala kang masyadong magiging problema. Trinity. Triangle, ilan ang side? 3. Ilang triangle meron? Maliwanag. Yun lang, ganun lang kasimple. Sa Colossians 1:15-19, He, the invisible God, naging visible through Jesus Christ, the firstborn of all creation. Ito ang sabi ng mga Jehovah. Tingnan nyo, si Jesus, firstborn. Ibig sabihin, panganay, pinanganak una. So, sa paniniwala ng mga Jehovah, si Jehovah ang tunay na Diyos, Almighty God. Si Jesus, maliit na Diyos, Mighty God. So, ilan ang Diyos? Ilan ang Diyos nila? 2. Isang malaki, isang maliit. Okay? So, yun ang intindi nila rito. Dahil si Jesus daw ay firstborn. Kaya dito, nilagyan ko ng Greek word yung word na firstborn. Ang ibig sabihin niyan, prototype. Prototype. Pag sinabing prototype, lahat ng susunod na pattern dapat nakasunod sa pattern na ito. Kung gagawa ka ng sasakyan na ganito ang modelo, may prototype ka munang susundin. O bahay. Ito yung prototype. Kunyari, isang subdivision, dapat pare-parehas. Gagawa ka muna ng prototype. Condominium, may prototype ka. Then lahat gagayahin yon. Si Jesus ay prototype. Ng ano? Diretso muna tayo. For by Him, all things were created. So, kung sa iglesia, si Jesus tao lang, kaya lang, mas matino ang utak ng Jehovah konti. Kasi, lumikha si Jesus. So, hindi siya tao. Walang taong creator. Ang kaya lang i-create ng tao, kaguluhan, tsaka anak. So, eto, created, all things were created in heaven and on earth, visible and invisible. Imagine mo, itong Jesus na to, siya gumawa ng mga anghel, ng mga planeta at lahat ng bagay sa kalawakan. Whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. He is before all things. In Him, all things hold together. He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn, again, prototype from the dead. Ngayon, anong ibig sabihin ng firstborn? Si Jesucristo, yung unang-unang new creation. Di ba? Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, if any man is in Christ, he is a new creation. Si Jesus yung unang new creation. Kasi pumalpak yung unang creation, si Adan at Eva. Nagkasala. So nagkaroon ng recreation, second creation of humanity na nag-start kay Jesus. Ano yung itsura nun? Ang itsura nun, pinagsamang Diyos at tao sa isang katawan. Diyos siya, pero nasa katawang lupa siya, Diyos at tao. Ngayon, sino dito may Jesus sa kanyang puso? Taas ang kamay. Sino si Jesus? Tao o Diyos? So ikaw ano ka? Tao ka, Diyos? Tao. Sino nakatira sa'yo? Diyos? Tao. Diyos. Tao ka. Tapos may Diyos sa loob mo. So anong nangyari?
Diyos at tao nagsama sa isang katawan. Iyon ang new creation. Wala yun sa Old Testament. Hindi nag-exist yun before na ang Diyos tumira sa tao. No. Ang Diyos noon, ang Holy Spirit, ina-anoint lang sila, saglit lang, pero hindi tumitira sa loob. Pero nung dumating si Jesus, ang Diyos na sa loob niya, tao siya na Diyos din at the same time, new creation, tayo ganun din. Prototype si Jesus ng lahat ng susunod sa Kanya. Sabi rito, the firstborn from the dead. Si Jesus din ang prototype ng resurrection. Nung siya'y namatay, nabuhay uli, nagkaroon ng glorified body, hindi na siya namatay. Sa rapture day, mamamatay tayong lahat kung hindi pa mag-rapture, pero bubuhayin yung katawan natin, magkakaroon ng glorified body. Kung ano yung katawan ni Kristo, kung ano nangyari sa Kanya, yun din ang nangyari sa atin. Kaya si Jesus, ang example natin, prototype. Yun ang kahulugan nito. Hindi yung, ay lesser God siya, kasi merong higher God. Umattend po kayo discipleship training, marami po tayong pag-aaralan about different ideas and teaching about God. So dito, in the everything He might be preeminent, for in Him all the fullness of God was pleased to dwell. Sa katauhan ni Jesus bilang tao, nandoon din yung kabuuan ng Diyos. So He is 100% God nung siya'y nasa lupa at nung nasa langit. At nung siya'y nasa lupa, 100% God siya, at the same time, 100% man. Ang sabi ng mga iglesia, di 200 na yan, wala kaming pakels. Kahit 1,000% pa, God yan eh. Ano bang problema mo? Walang problema sa Diyos. He can do anything He want to do. To God, nothing is impossible. 200? Oo, kahit 400 pa eh. Maliwanag po. Wala tayong issue kung 100% o 200. John 1:18, nakasulat ganito. No one has ever seen God. Yung Ama ang tinutukoy. The only God who is at the Father's side, He has made Him known. Aba, dalawa na. Walang nakakita sa Diyos Ama, pero yung Diyos na kasama niya, yung tinatawag na the Word was with God, Diyos din ang tawag, yun, nakita niya ang Diyos Ama. At yung Diyos Ama, pinakita sa atin. Kaya nga, tinanong ni Thomas, si Jesus sa John 14. Sabi niya, Lord, ipakita mo yung Ama sa akin, sa amin. Sabi niya, kung nakita niyo ako, nakita niyo na rin ang Ama. Dahil ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay, walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa akin. Ako at ang Ama ay iisa. Hello? So sabi niya, kung nakita niyo ako, nakita niyo na rin ang Ama. The invisible God I made manifest through me. So ano, itsura? Hindi. Ugali, character, mission, purpose. Kung ano yung ginagawa ni Jesus, kung ano yung pagmamahal niya, kung ano yung pagmamalasakit niya sa tao, yun ang Diyos Ama. Hindi yung, ang Diyos Ama ba may balbas? Hindi yun ang issue dito. Long hair ba siya? Tsato ba yung buhok? Hindi yun. Hindi yung itsurang physical. So God, Jesus from eternity past, Psalm 90 verse 2. From everlasting to everlasting, you are God. Jesus is eternal. Walang wakas. Kung tutuusin nga, kung iintindihin natin, walang simula, walang wakas. Kung pwede lang gamitin yung salitang iyon. Kaya lang nakasulat sa Bible, He is the beginning, the Alpha, and the Omega. So, pero pag sinabing eternal, hindi naglalaho, hindi lumilipas, hindi kumukupas, hindi namamatay. Mananatili magpawalang hanggan. So si Jesus is self-existing God. He exists in eternity past and will exist in eternity future. Walang sinimulan, walang pinanggalingan, walang... Pagdating sa langit, ito yung mga question na itatanong ko na hindi masagot ng Biblia sa ngayon. Saan ba talaga galing, Lord? Saan ba nagsimula? Wala yan sa Bible. Kasi ang sabi ng Bible, wala siyang sinimulan. He is eternal. He is not limited by distance, time, and space. Kahit saan tayo, kahit ang sabi nga ng Bible sa Peter, ang 1,000 taon, isang araw lang kay Lord. Kunyari, 2,000 years na tayo ngayon, 2024.
Nung lumingon si Jesus, 2 araw na pala lumipas mula nung namatay ako sa krus. 2 days lang. Dahil ang 1,000 taon ay 1 araw lang sa Kanya. Imagine niyo yun? Tayo, kandahirap na kahahabol sa oras sa Kanya. Ang tagal naman ng minuto. 2 araw pa lang. 2024. So, 2 araw and 24 seconds. 2 days and 24 seconds pa lang ngayon kay Lord. 2024. Iba ang sukatan, ibang klase. Micah chapter 5 verse 2. Kung alam niyo yung Bible niyo, may Micah po dyan, ha? But you, O Bethlehem, Ephratah, are only a small village among all the people of Judah. Yet, a ruler of Israel whose origins, yung pinanggalingan, are in the distant past, will come from you on my behalf. Yung word na yun sa New King James Version, sabi dito, Bethlehem Ephratah, though you are little among thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, magiging hari ng Israel, mamumuno sa Israel, whose going forth are from of old, from everlasting. Sa prophecy pa lang kay Jesus, nalilitaw siya bilang hari ng mga Hudyo. Ang sabi dito, sa Old Testament, He is eternal. So si Jesus hindi tao, hindi maliit na Diyos, siya'y Diyos. Kung ano ang Diyos Ama, yun din ang Diyos Anak, yun din ang Diyos Espiritu Santo, walang lamangan sa tatlo, pantay-pantay. Eternal ang Diyos Ama, eternal ang Diyos Anak, eternal din ang Holy Spirit. Dahil yung tatlong yan, iisa lang yan. Kaya pag binasa niyo yung New Testament, every time na babanggit si Pablo about God, babanggitin niya rin si Jesus. Babanggitin niya rin yung Holy Spirit. Hindi nagkakahiwalay ang tatlong yan. Humayo kayo at gawin niyong alagad ang lahat ng bansa at baptismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So laging magkakasama yung tatlo, hindi nagkakahiwa-hiwalay. Kaya yung mga kulto na relihiyon, na hindi nila naiintindihan yung ganun kasimple kasi wala silang Espiritu ng Diyos. Wala eh. Tayo, kahit simpleng Kristiyano lang, naintindihan natin to kasi ang Espiritu ng Diyos na sa atin, wala sa kanila. Wala sa kanila. John 1:14, balik tayo. Itong Diyos na to, na eternal, na everlasting God, nagkatawang tao. Okay? Kaya may Pasko. Kaya may Christmas. God became man. The Word of God became flesh. Naging tao, nagkatawang tao at namuhay na kasama ng tao. Philippians 2:6-8. Jesus, who though he was in the form of God, sabi na naman na iglesia, tingnan nyo, hindi naman talaga God. Forma lang eh. Parang, hindi ka naman mayaman, formang mayaman ka lang eh. Eh yun ang turo nila, morphe daw sa Greek. Okay. Did not count equality with God a thing to be grasped, but empty himself by taking the form, o di, pati yung form of a servant, hindi tunay na servant. Formang servant lang. Eh, naging tao talaga si Jesus eh. Being born in the likeness of men and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Ang Diyos nagkatawang tao, naging alipin, nagpaka-humble at mamatay sa krus. Bakit? Pwede bang mamatay ang Diyos sa krus bilang spirit? Sige, paluin mo spirit. Latiguhin mo. Tirahin mo ng pako, kahit sa tambak na pako. Lahat ng pako sa hardware, ubos. Hindi mo tatamaan ng spirit at walang dugong lalabas, walang katubusan. So yung God na yan, na spirit, kailangan magkaroon ng butot laman para magkaroon ng dugo at may mamatay para sa kasalanan ng sanlibutan. Sa Old Testament, lagi may kinakatay na hayop, kambing, tupa. Kailangan ng dugo. So kung walang dugo na bubuhos, walang forgiveness. Hindi pwedeng bumaba ang Diyos at sabihin, o pako nyo ako, spirit. Hindi pwede. Kailangan magkaroon ng laman. Kaya pumasok sa sinapupunan ni Maria noong unang Pasko. Tagalog, kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Sabi kasi ng mga iglesia, formang Diyos lang yan, hindi tunay na Diyos. Lahat naman tayo nilikha
sa kawangis at anyo ng Diyos. Yun ang turo ng iglesia. Lahat tayo nilikha sa image ng Diyos. So yun daw yung tinutukoy dito. Pero hindi yun ang nakasulat sa Tagalog. Ang nakasulat sa Tagalog, tunay na Diyos. Hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos, sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad na isang alipin. Pinanganak siyang tulad ng karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao. So ano siya dati? Kung tao na siya dati, bakit pa siya naging tao ulit? Eh di tao-tauhan na siya. Ano yun? Leader na hindi makapag-decide, tao-tauhan, iba nasusunod. Maging tao. So ano siya dati? Kung ikaw naging tao, ano ka dati? Alien? Monkey? Elephant? Ang linaw eh. Kahit pa baluktutin nila na imahe lang ng Diyos, eh paano yung baba? Naging tao. So ano siya dati? Alien talaga? Alam niyo itong mga kultong to, kahit anong baluktot nila sa Word of God, pag may alam ka, hindi ka mabobola nitong mga to. Kaya importante na dumidirekta ka sa Biblia. Okay? Media, politics, religion, parehas. Pag wala kang alam, lolokohin ka eh. Magsaliksik ka at alamin mo yung totoo. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng kung sino-sino. Kahit ako. Kaya nga ako, sinasabi ko sa mga leader, maglagay kayo ng Bible nyo, may Hebrew, Greek. Alamin nyo yung totoo. Kayo mismo mag-aral. Huwag kayong maniwala sa pinagsasabi ng kung sino-sino. Paano kung fake news yan? Paano? Tapos naniwala ka, nabudol ka, at ang daming nabubudol ngayon. So ito, sabi nila, hindi, pormang Diyos lang yan. So pormang tao din. Eh kaso naging tao eh. Ibig sabihin, hindi siya tao dati. Diyos talaga siya. So si Jesus na eternal, everlasting, iniwan, hinubad, hindi pala iniwan, hinubad. Parang ganito, itong quote ko, kunyari, ito yung pagiging Diyos ko. Kunyari lang ha, baka Diyos na si pastor. Babatukan ko kayo talaga. Ito yung pagiging Diyos ko. Kunyari ako si Jesus ha. Nung bumaba ako sa lupa, hinubad ko to. At natira yung pagiging suot ko, tao. Pero yung pagiging Diyos ko, hindi ko tinapon. Bit ko pa rin. Yung jacket. Pero hindi ko ginamit. Okay? Hinubad ko lang. Kaya nung siya'y nasa lupa, 100% human, 100% God. Pero yung pagiging God, hindi ginamit. Kasi pandaraya yon kay Satan pag ginamit niya. Eh bakit siya nakagawa ng himala? Paano siya nakagawa ng mga miracles? Gifts of the Holy Spirit. Na kahit mga pastor, evangelist, nakakagawa din nun. Marami tayong mga libro na mababasa ng patay si Smith Wigglesworth, mga patay, binubuhay niya. Si Pablo, bumuhay ng patay. Diyos ba siya? Si Peter, bumuhay ng patay. Diyos ba siya? Si Elisha, bumuhay ng patay. Diyos ba siya? Eh si Jesus, lumakad sa tubig. Eh si Peter, lumakad din. Diyos ba siya? O ano pa? Lumipad si Jesus. Eh si Elijah, lumipad din. Si Enoch, lumipad din. Sino pa? Si Philip, the evangelist, mula Jerusalem hanggang Gaza, lumipad. Sa portal ng, anime. Diyos, lahat ng himala ni Jesus, pinarami yung tinapay. Eh, pinarami rin ni Elijah yung tinapay. Ni Elijah doon sa Old Testament. The same power that Jesus has, meron tayo nun. Through the Holy Spirit. Kaya sabihin mo, kaya mo rin gawin yung ginawa ni Jesus. The same power. The same. The identity of Jesus while on earth. Nung siya'y sinilang sa lupa bilang tao, ang tawag pa rin sa kanya, Son of God. Kasi ito yung patunay na siya'y Diyos pa din. Bagamat hindi niya ginagamit, hinubad niya, Diyos pa rin siya. Tinawag din siyang Son of Man. So yung divinity at humanity nag-intertwine, nakasama sa isang katawan. So the new man, the new creation is mixture of divinity and humanity in one body. Diyos at tao magkasama sa isang katawan. Tao ako, pero yung nakatira sa loob ko, may Diyos. So may Diyos sa loob ng katawan na to. Ganon din sa inyo kung Christian kayo. So the same with Jesus.
Ang kaibahan lang kay Jesus, puspos, prototype talaga siya na punong-puno ng pagiging Diyos. So tayo, yun ang goal natin. Luke 1:35. The Holy Spirit shall come upon you, sabi ng anghel kay Maria. And the power of the Most High shall overshadow you. Therefore also, the Holy One which is to be born will be called the Son of God. Yung pagbubuntis mo, yung magiging anak mo, anak ng Diyos. So, Diyos pa rin siya. Sa Luke 19:10, ito naman yung kanyang humanity. Sabi ni Jesus, the Son of Man came to seek and to save the lost. Napunta rito ang anak ng tao para hanapin ang mga nawawala at nagwawala. So, kiniklaim niya sa sarili niya, divine, at the same time, human. 100% God, 100% human. Walang kapikian. At bilang human, sabi dito sa Matthew 1:1, Jesus, bilang human, ay anak ni David, ipanganganak siya sa Israel bilang magiging hari ng mga Hudyo. So the book of genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham, bilang tao, siya ay lahi ni Abraham. Okay? Nawala yung connection. Lahi ni Abraham. At sa lahi ni Abraham, sa 12 tribes of Israel, sa anak ni Abraham na si Jacob, siya naman ay napapabilang sa lahi ni Judah. At doon ang galing yung tinatawag na lineage ng mga hari. Kaya nga sabi sa Book of Revelation, si Jesus is the tribe, galing sa tribe of Judah, the lion of the tribe of Judah. So si Jesus ngayon, nung siya'y pinako sa krus, nilagay doon sa uluhan niya, sa Hebrew, sa Greek at sa Latin, Jesus, the King of the Jews. Nakasulat sa Matthew, yung pagiging hari niya. Kaya nga si Herodes, galit na galit, bakit may haring lilitaw? Ako lang dapat ang pinuno ng bansang ito. Lahat ng lilitaw na lalaban sa akin, ipapapatay ko. Yun ang sabi ni Herodes. Natre-threaten siya sa balita ng 3 wise men, o kung hindi man 3 yan, sinilang yung hari ng mga Hudyo. Sabi niya, hindi pwede, ako lang hari. Akala niya eternal siya, no? Akala niya hindi siya matatanggal sa posisyon. Akala niya hindi siya matatanggal sa pagiging hari. Kaya nung nabalitaan niya, merong haring sinilang, gusto niyang patayin. At pinapatay niya. Nakatakas lang sila Maria at Jose papuntang Egypt. Yung mga insecure na leader, takot mapalitan eh. Yung mga insecure na leader, pinapapatay yung mga kalaban. Ganon talaga. So, takot na takot itong si Herodes na mayroong hari ng mga Hudyong lilitaw. Lumilitaw ito ngayon at pinapatay siya. So, bilang tao, si Jesus ay anak ni David, lahi ni David, hari ng mga Hudyo. Now, bibilisan ko lang dahil next week, yung story of Christmas, doon na tayo. So, ito yung before. Now, bago dumating yung unang Pasko, may mga propesiya sa kapanganakan ni Jesus bilang Kristo. Yung Kristo at Messiah ay isang meaning. Yung Messiah ay Hebrew word for pinili, the anointed one. Yung Kristo naman ay Greek. Christos, pinili ng Diyos na tagapagligtas ng mundo. Yung unang-unang propesiya o salita na binitawan ng Diyos sa pagdating ng tagapagligtas ay sa Genesis. Ayan, Genesis 3:15. The word Genesis means the beginning. So magatapos magkasala ni Adan at ni Eva, ito ang sabi ng Diyos nung sila'y dinamitan ng balat ng hayop. Yung balat ng hayop na yon ay simbolo ng katubusan, pagtakip, atonement ng kasalanan nila. Pinatay yung hayop, sigurado yung hayop na yon, yung dugo nun, naging sacrifice to atone sa kasalanan ni Adan at ni Eva, pagtatakip ng kasalanan. Sabi niya, I will put enmity between you. Kausap niya yung ahas, si Satan, and the woman. So yung woman dito ay iba-iba ang interpretation. Ito raw ay si Eve, literal. Ito raw yung Israel. Ito raw si Mary. O ito yung church. O pwedeng kada panahon sila yon, nag-iiba-iba ang katuparan ng propesiya na to.
and between your offspring and her offspring. Sa iyong mga anak, sa tanas, sa lahi mo, sa kampon mo, at sa anak nitong babae. Sabi dito, he shall bruise your head. Sabi niya kay Satan, and you shall bruise his heel. Aapakan niya yung ulo mo, wawasakan niya yung ulo mo sa tanas, pero kakagatin mo yung kanyang talampakan. So, ito yung propesya. At nangyari ito, kung ang Genesis ang beginning, ang Revelation naman ang ending. So the final fulfillment, mababasa niyo sa Revelation 12, 1-6, sabi doon, itong babae na to ay buntis. At habang siya'y naghihirap manganak, meron namang dragon. At ang sabi ng Book of Revelation, yung dragon sa Revelation, siya rin yung ahas sa Genesis. Imagine nyo, after ilang libong taon, siguro mga 6,000 years. So kay Lord yun, 3 days. 6,000 years, itong si Satan na ahas, lumipas ang maraming taon, libong taon, dragon na siya ngayon. The same snake and dragon. So ang sabi dito sa Book of Revelation, yung dragon na yon na si Satanas, inaabangan yung pagsilang ng babae sa kanyang anak para patayin. In the Old Testament, makikita nyo, ang daming attempt na i-annihilate ang Israel. Si Haman, Esther, naalala nyo? Yung Amalek, ang daming attempt na patayin, ubusin ng bansang Israel. Hanggang dumating yung si Hitler, Holocaust, and then ngayon na naman yung mga Hamas. So, from Haman to Hamas, gustong ubusin ng Israel. Ngayon, kung nanonood kayo ng mga news, yung anti-Semitic movement sa Europe, na yung mga Hudyo, pag nakita ka sa karsada, bigla ka nalang bubugbugin ng mga kalaban. Ito po nakasulat dito sa Revelation. Pero ito ang nakakatakot, yung verse 17. The dragon became furious with the woman sa Israel, kay Eva, lahi niya, and went off to make war of the rest of her offspring. Kaya pinipersecute yung mga Hudyo. Pag ikaw Christian, tapos hindi ka kakampi ng mga Hudyo, sabihin ko sa inyo direkta, kampon ka ng dyablo. Dahil ang tunay na mga Christian, kakampi ng Israel. Hello? Hindi pwedeng, ay Christian ako pero galit ako sa Israel, kakampi ko Philistine. Wala tayong kalaban. Hindi natin kalaban ng Palestinian. Mahal din ni Lord yung mga yun at maraming Christian na Palestinian. Pero hindi pwede tayong hindi kakampi ng Israel. Okay? Kasi pinili ng Diyos yan. At sa kanila galing ang Bible at si Jesus. So ngayon, nakipaglaban itong dragon na dating ahas, the same Satan, medyo matanda na siya ngayon. He make war to the rest of her offspring. Pinipersecute niya yung mga Israelites na ang tawag dito anti-Semitic. And those who keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus. Tayo yun. In the last days, dalawang lahi ng tao ang ipipersecute ng buong mundo. Yung mga Hudyo at tayong mga tunay na Christian. Hindi ka sasama sa religion nila. Hindi ka sasama sa syncretism, yung religion niya, magsasama-sama. Hindi tayo sasama doon because Jesus is the only way. Jesus is the only name. Ngayon, ipipersecute tayo. Papatayin tayo kagaya ng mga Hudyo. So medyo mahirap yung darating na panahon. Kaya nga, hinahanda tayo ni Lord. Okay? Kaya ako sumisingit-singit ito. Lagi ko sinisingit itong end times sa pagtuturo ko para tayo maging ready. So, Genesis, natupad, Revelation. Isaiah 7:14. 700 before Christ. Sabi ni Prophet Isaiah, magkakaroon ng palatandaan, the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and call his name Emmanuel. Ang isang birhen ay magbubuntis at manganganak. Ang pangalan ng kanyang anak ay Emmanuel, means God is with us. Kinakanta natin yan tuwing Pasko, Emmanuel. So kailan nangyari yon? Matthew 1:20-25. Sabi dito na naginip si Joseph, anak ni David. Tingnan nyo yung word na anak ni David. Kasi doon lilitaw si Jesus sa lahi ni David. Huwag kang matakot, kunin mo ang asawa si Maria dahil ang kanyang pinagbubuntis ay kagagawan ng Holy Spirit. She will bear a son, and shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Yung word na
Jesus ay equivalent yan ng word na Joshua sa Old Testament Hebrew. Jesus is Greek, pero ang meaning is parehas Savior. Joshua, Savior. Jesus, Savior. Greek and Hebrew. And then sabi dito, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. So ang dami ring pangalan ni Jesus. Jesus, Emmanuel, at kung ano-ano pa. Ituturo yan sa discipleship. So yung propesya, 700 BC nangyari in the New Testament. Isaiah 9, ito kinakanta rin to tuwing Pasko. Sabi dito, merong lugar dito sa Israel na ang tawag ay Galilee of Nations. Dito nakatira yung halo-halong lahi at mahihirap na lahi. The people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwell in the land of deep darkness, on them has light shone. Itong lugar na to, walang pag-asa tong area na to. Sabi ng Old Testament, nagkaroon ng liwanag sa lugar na yan. Bakit daw? Verse 6. For to us, a child is born. To us, a son is given. Merong sinilang na sanggol. Pero yung sanggol na yan, pag tiningnan nyo sa Bible nyo, capital S. Yung sanggol na yan ay anak. Anak ng Diyos. Son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor. Tingnan nyo dito kinuha ng Jehovah yung kanilang paniniwala na si Jesus Mighty God, hindi Almighty. Mighty God. Kasi propesya to patungkol kay Jesus. So Mighty God. Kaya lang, sumablay sila dahil sa Book of Revelation, nakalagay doon, Jesus the Almighty. Yan ang problema nila. And sabi dito, si Jesus, ang tawag din sa kanya, Mighty God and what? Oh, paano na? Eternal Father, Everlasting Father. So yung Father at yung Son, iisa lang talaga. Maliwanag po. Everlasting Father, the Prince of Peace, of the increase of his government and of peace there will be no end, on the throne of David and over his kingdom, to establish it and uphold with justice, with the righteousness from time forth and forevermore. Yung kaharian niya hindi magigiba at hindi matatapos, magpawalang hanggan. So, hindi lang to tao, Diyos talaga to. Kailan nangyari? Matthew 4:12. Nung naaresto na si John at pinugutan ng ulo, John the Baptist, umalis si Jesus sa Nazareth. Yung Nazareth at itong Zebulun, itong Galilee, siguro ang layo nito mula dito, Cubao. Kasi galing kaming Nazareth, ang daming binibentang wine doon. So bumiyahe kami papuntang Galilee. Mula dito hanggang Cubao siguro ang layo. Yun ang pinuntahan ni Jesus. Pumunta siyang Galilee at doon siya tumira, malapit doon sa Lake of Galilee. Ito yung tinutukoy dito na Zebulun, the land of Naphtali. So the way of the sea, Sea of Galilee, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people dwelling in darkness have seen a great light, and those dwelling in the region and shadow of death, on them light has dawned. So kung titingnan nyo dito, lahat ng fulfillment ng prophecy, sabi nga ng iba, pag ikaw nangako, ang katuparan ng pangako mo, 50-50. Sa Bible, isang tambak na propesiya ang binabanggit patungkol kay Jesus mula pa sa pagkasilang hanggang kamatayan, lahat yon natupad exactly as it is. Walang sablay. Pag ang Diyos nangako, hindi napapako. Pag ang Diyos nagsalita, siguradong magaganap. Walang sablay. Eksakto. O eto pa. Sabi ng Micah, yung binasa natin kanina, may isisilang sa Bethlehem. Teka lang, nung panahon na si Maria ay nabuntis, wala sila sa Bethlehem. Nandoon sila sa Nazareth at sa area ng Galilee, palit-palitan doon. So, paano matutupad yung propesiya na sa Bethlehem isisilang ang tagapagligtas? Ang layo nila, nasa Caloocan sila, sa Antipolo daw dapat manganak. Gumawa ng paraan ng Diyos para bumiyahe sila papuntang Bethlehem. At doon sa unang Pasko, inabutan si Maria ng panganganak at wala ngang matirhan. Pero nakaabot sila sa Bethlehem. At itong Bethlehem na to, sabi doon sa
Micah, maliit lang na lugar. Ang lugar ng Bethlehem, ilang ulit ko na rin itong nabanggit, siguro Mayamot, mas malaki pa yung barangay Mayamot. Siguro itong Masinag at saka yung Paula Salud, baka mas malaki pa nga, maliit lang to. Kasi nakabako dito ng wall, ang taas ng wall. At ang nakatira ngayon dito, mga Palestinian. So doon kami tumira sa palasyo doon, sa Jasir Palace. Ang liit lang nito. Kaya sabi ng Bible, ikaw ang pinakamaliit sa lahi ng mga Juda o Bethlehem. Pero sa iyo manggagaling ang tagapagligtas at hari ng Hudyo na galing sa lahi ni David at yung paghahari niya from everlasting. So totoo po yung kanyang prophecy. Kaya lahat tayo, ano man yung pangako ni Lord, yung retreat namin, yan din yung topic. Pag nangako si Lord, gagawin niya. Pag sinabi niya, mangyayari niya. Ano mang nababasa mo sa Biblia, ano mang nakikita mo dyan na pangako ng Diyos, sigurado matutupad yan kung gagawin mo lang yung bahagi mo. Dahil may mga bagay sa Bible na hindi matutupad kung hindi mo gagawin yung part mo. Merong requirements. Diba? Kailangan mong masunod yung requirement. Pero pag si Lord nangako, sigurado hindi mapapako. Amen? Kaya tayo. So ito introduction sa mga susunod na pag-aaralan natin sa story of Christmas. Okay, sino pa yung first timer natin dito? May ngayon po ba naka-attend lang dito? Taas nga po ang inyong mga kamay, wagayway po. Meron po ba ngayon lang naka-attend? Taas ang kamay. Ang hirap talaga makita. Kung meron po, baba po kayo dito. Kung may nag-invite sa inyo, samahan na lang nyo po. At kung wala, kung may mga usher tayo dyan, pakisamahan nyo sila. Ayan, punta po kayo dito sa harapan. Pagpe-pray ko po kayo, tapos na tayo. Meron po ba? Meron. Ayan. Sige po, dito po kayo. Lapit kayo dito. Tapos again, sa lahat ng nag-fill up ng form para sa meet and greet, kita-kita po tayo after this service dyan sa likod, sa kids room. Yung mga nag-fill up na binanggit ko yung pangalan kanina. At kung hindi ko man nabanggit, kung nag-fill up kayo, punta din kayo. Tapos kung meron po dito, ma-attend na po ng more than 1 month, tapos wala pa kayong Bible study, sumama na rin kayo para makapag-usap po tayo. Sige po, meron pa po ba dyan? Ayan. So, welcome po kayo dito sa Juhia. Juhia is Jesus Our Hope International Assemblies. Kami po ay non-sectarian. Wala po kaming religion na pinopromote. Kami po ay Bible lang. Kaya kung mapapansin nyo, wala akong sasabihin na hindi galing sa Biblia. Kailangan may proof tayo. May evidence tayo na ito galing sa Bible. And then, wala tayong sentro dito ng usapan kundi si Jesus. Kung sa ibang grupo at sa ibang religion, binababa nila si Jesus, dito tinataas namin si Jesus. Dahil wala nang dapat pumantay at tumaas pa kay Jesus. Siya lang. Kaya nga sabi ng Philippians 2 kanina, bagamat siya ay Diyos, bumaba, naging tao, nagpakumaba hanggang namatay sa krus, dahil doon, itinaas naman siya ng Diyos Ama at walang pangalan na tataas pa sa pangalang Jesus. Kaya sa pangalang Jesus, lahat ay luluhod. Lahat magpapakumbaba at magsasabing si Jesus lang ang Panginoon. So, siya lang po yung sentro ng usapan dito. Every Sunday, dahil wala namang makakapagdala sa atin sa langit, kundi si Jesus lang. Siya lang yung daan. At wala rin makakapagpatawad ng kasalanan natin para hindi tayo mapunta ng impyerno, kundi si Jesus lang din. Siya lang yung namatay sa krus. Kaya before we close, gusto ko pong imbitahan kayo, lahat tayo, pati yung hindi pa sigurado, tanggapin natin si Jesus sa puso natin bilang Panginoon tagapagligtas dahil siya lang ang pag-asa natin, wala nang iba. Okay? Pwede ba tayong yumukot lahat, pumikit? At habang tayong lahat ay nakayukot, nakapikit, pwede bang itaas natin yung isang kamay natin sa Diyos? At sumunod kayo, ang bawat isa sa panalangin sasabihin ko. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba
inaamin ko, ako isang makasalanan at wala po akong magagawa para iligtas ang aking sarili. Ngunit ako po'y nananampalataya na bagamat ikaw ay Diyos, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, namatay doon sa krus para tubusin ako at bayaran ang lahat-lahat ng kasalanan ko. Sa oras po ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Pinapapasok kita. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat sa pagmamahal mo at sa pagpapatawad mo na natanggap ko sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong magpipray. Lord, dalangin ko sa bawat isang lumapit dito sa harapan. Kilalang kilala mo sila. Alam mo yung buhay nila. Alam mo yung pinagdadaanan nila ngayon. Alam mo yung mga struggles nila ngayon. Yung mga issues sa buhay nila. Panginoon, namatay ka sa krus para lahat ng issue namin, problema namin, bigyan ng solusyon. Kaya I pray, Lord, beginning today, patunayan mo sa kanila, ikaw lang ang nag-iisa at tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mapagmahal, everlasting God, alam mo yung bukas, even from the very beginning. Alam mo kung anong mga sitwasyon sa bawat problema na meron kami. Sa lahat ng nandirito mula sa baba hanggang sa taas, alam mo lahat. Ikaw ang solusyon sa lahat ng problema namin. Ikaw ang sagot sa lahat ng katanungan namin. Ikaw ang probisyon sa lahat ng pangangailangan namin. Kaya I pray, Lord, beginning today, maranasan namin ang katotohanan ng iyong salita. Kagaya ng aming napag-aralan, wala kang sinabi na hindi mo kayang tuparin. Wala kang pinangako na hindi mo kayang gawin. Wala kang salita na hindi mo kayang tupdin, Panginoon. Heaven and earth will pass away, but your word will remain true forever. Kaya salamat sa mga pangakong yan. Lord, inaasahan namin this week will be a miracle week, a breakthrough week, maraming blessing at maraming mga answered prayer na mararanasan ang bawat isa. Thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you.